So yun, end na ako nung dirt bulk kasi malapit na mag-September. So, here's the thing. Ang pangit pa na tingnan ng katawan ko, diba? Well, siguro, sa nakikita ko dahil malaki ang ating fats. So, since malaki ang ating fats, hindi nakikita ang yung mga tawag dito? Mga nakalimutan ko tawag doon. Yung basta yun na yun. Yung basta hindi nakikita. Yung kunyari, abs, wala tayong abs. Ito yung business street siyang ganun. Anong nangyari? May taba tayo, may bilbil dito. Yung chest natin, mukha siyang dede ng babae kasi malaki ang fats. So, kung titignan mo ang muscle niya, ito yan. Kung kakapain mo yan, dama mo dito yan. Para gaya nga sa taba. Sabi mo, ang taba ng kailangan mong tanggalan. So, this day, goods na naman tayo so far. Like, maganda tignan pag ang pinaka hindi ko pa rin nakikita kasi lang na nag-improve is yung lats ko. Actually, hindi ko pa rin nakikita na nag-improve to. Basta hindi rin ako marunong mag-lat spread, so hindi ko talaga alam kung may lats na ba ako or wala pa. Pero sabi nga sa akin nung nilans, yung isang coach dun sa gym, pag nag-cut ako, possibly tsaka lang talaga siya lumabas. Since di pa naman ako nagkakatingin pa lang, ayun, ang gagawin ko pala, baludo nga, gagawin ko is lean bulk, which is bata dito. Gagawin ko is lean bulk para lean. Tapos papalaki pa rin tayo for a week, maybe a week or two. So on that period, mag-aano na ako, magko-control na ako ng diet and also tingnan ko ito yun eh, taga siya tsaka malaki. Sadya lang talagang mukhang wala kasi nga una, hindi ko ma-spread. Pangalawa, may taba. Pero yun na nga, diba? Pero yun na nga, ang pinaka-cool ko talaga is yun nga, either mag-lean bulk muna ako within this week or two, tapos mag-cut muna ako talaga straight na. Kasi ang sabi sa akin, matagal talaga mag-cut pag galing ka sa dirty bulk. Ba't ako nag-dirty bulk? Kasi ayun ang pinakamura. Kasi kahit pagkain bahay, kahit ano kainin mo pwede yun. Hindi siya recommended actually. Kasi ang dirty bulk, kahit ano kakainin mo. Diba? Malaki yan. Sadyang may dede lang talaga na parang dede ng babae na pangating mo. Pero kung wala yan, ayun yung shape niyo. Nakikita mo na yung shape niyo. Tanggalin mo ng taba. Yan. Tanggalin mo yung taba. Yan. Nyari walang taba. Yan. Naglalaro ko yung tubig ko. Seryoso. Tanggalin mo yung taba. Ayan na yung form niya. Yung lower chest. Mid. And then yung upper. Yan. Actually, ito kailangan ko palakin itong upper natin. Yung side na to. Medyo maliit yun eh. Itong middle kasi talaga ay yung tama pinaka na workout. So kung titignan mo, goods naman siya. Sadyang may tabalan talaga. Pansin ko, matabalan kaya parang wala nangyayari sa akin. Also, chan. Kung i-spread, tatayo ako ng maayos. Maganda na ang biceps natin. Biceps, triceps. Since nga lang talaga nakasagad yun sa akin, hindi pa siya kita, hindi siya halata. Pero malaki na yung biceps natin actually. Ito namang forearm, actually ngayon nandun ako nag-workout kasi akala ko hindi siya mahalaga. Diba sira ulo ako, hindi ko na-workout sa isang lugar kasi akala ko hindi siya mahalaga. Whereas,
Mali ako kasi pag nagbe-bench ako, pag naghihila, pag tumutulak, ang hina nitong side na to. So, anong katangahan yan? Yun, mahina ang grip natin, tapos mahina din yung side na to. So, every time na nagbubuhat ako, nagpapaspat talaga ako dito. Especially pag umakat na ako ng 70 pounds to 80. So far naman, sabi ng mga sama ko sa gym, maganda naman ang progress ko. Kasi nga, wala pang isang taon na buhat ko ng 80 pounds. Well, isipin mo na lang kung hindi ako tumigil or hindi ako naging kung naging consistent ako na second quarter ng taon. Nawala kasi ako sa focus ng gawa nga ng na-busy ako sa pagdi-DJ. Then parang tinamad din talaga ako doon. I take the blame. Kasalanan ko yun. Pero yun nga, it's not too late. Kaya nga itong actually 4th season to eh. Actually per season talaga to eh. Papunta na ako sa 5th season eh. 4th season pala papunta na. Hindi! Papunta na. So first season, ang first season ko is dun sa gym. Ayun yung first time ko. Like, ang ginawa ko dun, ayun yung nagkasakit pa ako kasi nabigla ako. Ayun yung around October to around September to December until the end of the year. Doon may nakita akong progress pero so far hindi siya ganun maganda. Sa second season naman ay yung first quarter ng taon, which is January to around February, March, parang ganun. January, February, March, April. Pero yun nga, around that time. Ay, hindi pala talaga second quarter ng taon. Kasi katatapos na ng second quarter. Anyways, yun nga. First quarter ng taon. Medyo humina ako sa pag-gym nung around March, April kasi budget ang naging problema ko nun. Ano naman? Nawalan ako ng budget, so hindi ako nakapagbuhat ng maayos. And then, the third season is yung bago matapos ang school year. So, bumalik. So, yun pa rin. Inconsistent. Ano pa rin siya eh. Consistent naman, pero hindi nga lang siya everyday na as in malupitang araw-araw talagang mabigat. Kasi hindi ako nakapag-exceed sa 60 pounds dun. Hanggang 50 pounds lang nga kayang buhatin sa incline bench. Which is, kung titignan mo, mababa. Mababa kasi sa rate, sa tagal, mababa siya. Ayun, ang fourth season ko is ito na. Nung patapos na ang klase. So, around May, June, then ito July. End of July. So, doon na ako talaga nag-focus. Doon ako nagkaroon ng goal. Kailangan before ako mag-birthday, makuha ko yung body na gusto kong kunan. So, September 21 birthday ko. Ayun, so, ang nangyari nun, sabi ko gusto kong ma-achieve yung ganung body. So, at that time, nag-focus na lang ako mag-bulk din. Then, magpo-focus ko yung set sa coach ko na turuan niya ako yung mga best way talaga para mag-improve. Pinaka-tinuro niya sa akin una is patong sa side delt, shoulder. Pag hindi ka naka-pump and parang nakaganyan ka lang, sadly mali talaga siya tignan. Ganun pala talaga yun. Pero once na i-flex mo, i-pump mo, ang laki niya. Pag nangyari nakaganyan. Hindi pa pump yan medyo naka-flex lang siya ng konti. Ang laki na niya. Yan, ang laki na niya. So first week pa lang na ginawa ko yung kaiyak-iyak na workout na yun, may nakapansin agad na lumaki nga bigla yung shoulder ko. So ano yun? Failure yun. Drop set failure. Iyak ka talaga. Then ang second na tinuro sa akin is yung sa triceps. Sa biceps wala naman masyadong binago eh. Same lang. Masaya lang ako kasi nakakapag 80 pounds na ako ngayon. Like, ang bilis nung progress ko. Nag-start ako mag 60 pounds na sa first week ng June. Then at the end of June, nakapag 70 ako. After that, last week, 2 weeks na ako nakapagbuhat ng
80 pounds, which is around 40 kilos, something like that. Divided by 2 point... pina natin 40. Pagbigyan mo na sa 40. At ayun, titignan mo kasi. Ito lang taba ako. Maliit to. Tapos yun. Since malapit na naman ang pasukan na sa Monday actually. May pasok ka na sa Monday, kaya matulog ka na ng maaga. Ayun, ang plano ko na doon, since hindi ko pa alam ang schedule ko, baka mahati ang oras ko sa pagbubuhat. So, hindi ko alam ano yung magiging focus ko. But still, focus natin September 20. September 20 dapat magandang itsura. No, may itsura siya yun. Yan, pag nakaganyan, medyo labas siya. Tapos, pag inangat ko na, wala na. Pumapasok na ulit. Kasi hindi ko siya kayang i-flex ng maayos. But yun nga, so far, gusto na. Diba? Wala ba? Ayan.